Sa pagsapit ng bukang liwayway, maaga akong nagising dahil maaga ding nakatulog. Wala na kasi akong tulog mula ng gabing bago pa man kami bumiyahe dahil sanay na sa trabahong panggabi. Kaya minabuti ko nang asikasuhin yung camera at kunan ang pag-uumpisa ng bagong umaga dito sa campsite. Ang susunod na clip ay isang mabilis na time-lapse ng pagsikat ng gintong araw kung saan kami naroroon. Enjoy! Drive the same roads every day. We both get there our own way. Thistle and an apple tree. How different two souls can be. But we both grow from the same sorrow. If we both know we'll be together tomorrow, I can be like a tree in the wind. Same old roots, but I can bend, turning to understand and sway together. Now it's almost like a dance, rendering of stubbornness, and it just cuts us deeper through the longer I'm away from you. Yeah, we fight good, we make love better if we both know we'll be together. I can be like the tree in the wind. Same old roots, but I can bend, learning to understand and sway together. Nothing worth having comes easy, baby. Nothing. Nabalitas nga to. Kanan daw? Kanan. Kanan. No? Kakayanin mag-dire. Saan pa? Sa tumas. Hindi pa kayo makakalapas dito. Eh, punyet. Kaya. Madudulas kayo, boss. Hindi ang ka? Boss! Tara ako. Ako kayo! Boss! Boss! Okay kaya, agad ka na. Saan mo yan? Okay. Oh, good in the hood. Nakalabas din. Okay, so after ng sunrise, naubusan na ng battery yung GoPro tsaka yung Volta. So, pinacharge ko muna siya sa tindahan. Tapos naalala namin na yung motor ni Ergy naubusan din ng battery kasi nag-charge siya ng Volta at ng cellphone nang hindi niya binubuksan yung makina. So, nag-drain yung battery, nag-discarga siya. Naghanap siya ng mekaniko around 6:30 ng umaga ng umagang yun. Monday. 1 hour na hindi pa siya bumabalik. So, nagtanong-tanong ako doon and apparently doon sa likod ng host namin, merong mekaniko na marunong gumawa ng motor. So, pinatawag ko na siya, pinaayos ko na kahit wala sa Ergy. Pinatungkap ko na yung battery niya, tapos pinacharge ko na. Then after 1 hour, bumalik siya. Halos sabay lang sila ng Ergy nakabalik sa campsite. Yun, kinausap lang siya, sinabihan na siya ng mga tips na yun nga, huwag mag-charge nang hindi nakabukas yung motor kasi magdidiskarga. And after nun, nag-almusal lang kami ng cup noodles. Tapos nagligo pa siya ng konti. And then, mga 12:30 umalis na rin kami. Hindi na namin kinuhanan yung daanan na
palabas ng resort tsaka papabalik ng San Juan and Chaong kasi it's the same story. Mas gusto ko kasi, sabi nga ni RG, kunan mo kasi maganda nga yung mga view. Sabi ko no kasi gusto ko napuntahan ng mga tao, ng mga manonood sa atin, yung lugar para talagang ma-experience nila. Kasi hindi siya kayang kunan talaga ng camera lang para ma-justify yung view nung daanan. And also, hindi naman sa ayaw kong kunan dahil baka maubusan ako ng battery kasi bagong charge talaga yung Volta. So, I have 4 to 5 hours na po pwedeng gamitin dun sa pagkuha ng mga videos pa uwi. So, yung mga susunod na clips ay yung mga wrong turn namin ni RG kasi kung saan kami dinala ni Google Maps. Gusto lang kasi namin mag-shortcut sana para ang tagos namin from Chaong is Santo Tomas na. Kaya nagkaroon ng mga detour at nagkaroon ng maraming adventure na naging dahilan para mas maging makulay yung aming adventure. Kasi kung hindi nangyari yon, wala, tapos na yung kwento. Pauwi na kami, tapos sa susunod na naming footage ay nasa bahay na. Pero yun, binigyan kami ng pagkakataon ng tadhana makatikim ng konting adventure ala Ong Fam. And siguro I'll just let you appreciate yung mga nangyari sa amin and I hope ma-enjoy ninyo yung mga susunod na videos. Dapat? Oh, ayan, dapat. Dapat. Diretso pa din? Hindi mo. Saan ka pupunta na? Laban. Bypass road na. Pero maikli lang ba? Mamaya naman ipuro garni. Patay ka, kawawa na naman si Gray. Parasado siya ngayon. Paludugan naman natin yung magandang niya. Bypass natin. Bypass to. Ayun lang pala, buka na lang. Bypass. Yun ang akala ko. Yun ang akala namin. So nagdire-diretso lang kami ng pagtakbo dyan. Bumaba na kami, may maliit na ilog. At diniretso lang namin kung saan kami tinuro ni Google Maps. So in all fairness naman, after nung patsi-patsing putik na yon, nagdire-diretso naman yung kalsada. Parang ano siya bahayan siya parang subdivision na luma. Hindi naman high-end na subdivision. Tas dire-diretso wala naman lubak yung mga kalsada. Saka kung makikita ninyo, sobrang daming puno, ang lamig sa pakiramdam. And talagang malamig siya kasi pahapon na 'to, tapos nasasalag niya yung init ng araw. Malayong-malayo talaga siya dun sa init ng kalsada papuntang San Pablo and Alaminos. So, na-e-enjoy namin yung biyahe namin dito. Para kang pumasok sa ibang mundo, ibang dimension, gano'n. Pero eto na ang nakakatawa, ang mga susunod na tagpo. Yung bango nung tain ng kalabas. Oh, parang may ganitong daan kina Joker. Tama ba to? Mali ah. Saan daw? Dito ata eh. Tanong mo ito mga nagbibilyar. May daanan dito, hindi eh. May daanan din eh. Dito po, kaso po mabuti. Saan po? Dito? Oo, dyan. Sobrang putik po dyan.
Eh dito sa kabila, wala. Hindi po, meron naman po din eh. Diretso nyo lang po yung... Pwede dumali na nga. Tumutot pa nga. Diretso nyo lang po yan dyan. Tapos kanan po. Salamat! Diretso daw tapos kanan. Nandito na si Google Map po. Wala na. Kanan daw? Kanan? Saan ang kanan? Ayun. Sabi ko sa'yo ay hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ang ina. Kakayanin mag-rail. Kanan. Ito? Oo. Punta ka na, Greg. Napasok tayo sa mundo ng dito. Tanong mo kung may palabas din sa highway. May palabas dyan, kuya. Ha? Palabas? Oo. Sa ano? Sa kayo pa. Sa Santo Tomas po. Crisostomo. Crisostomo Rosario? Ha? Crisostomo Rosario? Santissimo. Santissimo Rosario Road. Kaliwa na pa, ano? Kakanan kayo. Opo. Salamat po. Hindi, kaya mo yan, Jay. Sorry na. Kung magtatampos na, kaya na ha. Tayo nakapasok sa mundo ng halimaw. Mga halimaw. Diretso pa. O, kaliwa ka bahay. Kayitain. Fiesta? Fiesta. Yan, mukhang kalsada naman. Ayun nga yun. Konti na lang gray. Ang easy mo pala ito. Parang sa Fiesta mo. Naambo na naman ha. Oo. Ito na. Pangliwa. Tapos kakanan daw tayo. Diba? Kakaliwa nga, tapos kakanan. Ano? Ay, pas pa rin. Bago pa si Google mo. Kakasal tayo din ang tao. Yes ba? Hindi mo malalaman kung saan kung di mo susubukan. Ay, mga views. Oo, oo. Wala namang gaya na dito. Baka na. Ano ito? May kanan dyan. Ayun o, yung ano, poste. Yung poste sa kanan. In-enjoy na namin ni Ergie yung patag na kalsada kasi syempre nakaka-stress yung dinaanan naming mga lubak-lubak tapos mga putik, di ba? At napakahaba nitong video na to. So, ipa-fast forward ko siya hanggang sa makarating tayo doon sa dulo. Pero susubukan kong i-pause doon sa mga lugar na merong mga kakaibang daanan. Let's go!
Lawak din pala. No? Oo, kala ko naman paano yun? Due to roto milling and asphalt overlay on October 2. Tanong mo kay nanay kung paano tayo lulusot papalabas ng ano. Wala pa, sarado pa. San... Saan kayo punta? Pa Santo Tomas kami kuya eh. Ay, doon kayo makakadaan sa kabila. Mamaya pa pupunta sa akin. Doon sa Santa Maria. Diretso lang yung kalabas na yun. Panuyo Santa Maria. Oh, dito yun, sa Santissimo. Oh. Saan kayo buhat? Saan kayo galing? Doon nga kami galing sa Tisim eh. Hindi pa kayo tumirit yung doon sa kalsada doon sa kabila. Yung kayo kakanan. Kasi ikaw maliwa Oo, kami pagka galing. may- Pagka ano, Oo. yun, dapat yung diretsong kalabas na yun. Dapat diniretso na ninyo yun. Doon din ang bulwag noon. Diretso sila yan, pasok tumas din yun. Teka muna, tabi mo muna. At ay abalan. Hindi ba ibababa? Makakatagos kaya dito? Pero mag... Pahuga. Santo Tomas po. Saan pa? Santo Tomas. Hindi pa kayo makakalapas dito. Paano Gawa po ang lang ano ng nga, asfalto. Hindi ko Ah, mag-guess. asfalto pa. Opo. Ah, nag-i-asfalto sila. Oo. Dito, saan yung labas na ito, Nay? Ay, ano po kayo walang daan division niya. Babalik na po kayo. Doon tayo dapat. Balik tayo dun sa may palayan, tapos dire-diretso lang. Yun, daw po sa parang. Ano po? Sa parang po saan? Doon po sa may kapila. Kaliwa. Ah, sige po, salamat po. Doon tayo sa barangay nito. So, ayun, narinig ninyo si nanay, hindi pa pwedeng pumasok kasi bagong layout lang nung aspalto. Pero kung yun ay pwedeng daanan, ang bilis lang sana namin makarating ng Santo Tomas. Nasa 30 minutes lang, nasa Santo Tomas na kami supposedly. Pero dahil kaka-layout nga lang nung aspalto, 6:00 pa daw ng gabi yun pa pwedeng buksan. So ito binagtas namin ulit pabalik. Papunta doon mula doon sa lugar na Putikan, papunta doon sa dead end na yon is 30 minutes. Kulang-kulang 30 minutes yung binaybay namin. So kailangan namin baybayin yon and meron kaming lilikuan dyan pakaliwa. Tapos dire-diretso na lang yan. Hanggang sa napagod na si Urgy at inantok siya kasi nga sobrang dire-diretso lang yung kalsada. Kaya in the end, huminto kami para bumili siya ng iced coffee sa Alphamart. Pa-fast forward ko na lang yung video, lalapatan ko na lang ng tugtog. Let's go!
Bagong... Doon na tayo dapat, doon na pa. Oo. 30 minutes talaga yun. Ha? 30 minutes. Oo, papunta lang doon. Ano lang eh, nakalagay dito, ano lang eh. 50 minutes eh. Sayang ano. See? 1, 2, 3. Yes, Mark. Patagilid talaga rito. Okay? Sige lang, sige lang, sige lang. Hindi, ano ko yung parang. Ano? See? Sama dusog mo. Gagang po. Mamam. Sa bahaging ito, pagkatapos ni Ergie na uminom ng iced coffee, nagdire-diretso na rin naman yung biyahe namin. So mapapansin ninyo dyan, marami ng sasakyan. Paglabas nitong street na to, highway na ito agad. Maharlika Highway na ito, San Pablo. Tapos may nakita siyang isang lusutan ulit sa mapa. So paglabas namin dyan, makikita ninyo, didiretso kami ng konti hanggang traffic light. Tapos papasok uli kami sa kaliwa. So fast forward natin ulit, mabilis na mabilis lang. Tapos ay rough road pala ano. Sadya. Gilid ka lang. Chocolate. Bakit po dadaan yung mga ganyan kalalaki na sa ganito ng lugar? Maraming sisira yung daanan. Kaya nga eh.
Pinoy eh. Gagawin natin Pinoy. Nakapitigas ulo eh. Pinoy. At sa bahaging ito ng paglalakbay namin, in-enjoy talaga namin yung maluwag at magandang kalsada na bumungad sa amin. Pero syempre, hindi pa rin dyan natatapos yung adventure. Marami pang kasunod. Pero i-enjoy nyo muna tong magandang clip na to. We all live on time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark flying in the wind. We all look up to our fathers, all our lives if all is right, and we all need our mothers when the day is dark as night, and the drums of war are getting louder, a sound you never heard before. Gonna come to your town, gonna find your corner, and we'll soon be knocking on your door. Ang daan mo ba? Shout out si Kuya. Shower out sa baha at taas pa naman. Yan, kita unahin yung papasulong dito para makita natin kung hanggang saan lang yung tubig. Gagong dali. Dito daw, gilid. Pero tumingin ka kay Kuya oh. Ha? Sige, siya muna patingnan mo nga kasi siya kung anong gagawin niya. Kaya tumigil. Galing yan no? Dati talaga. Gagong magandang kaso. Kahit doon ay malalim eh. Kaya nga eh. Oo yan, tingnan mo to. Gusto mo baba ako? Wala ba naman pala rito? Ganon. Puro ka muna. Baybayin nyo lang yan, tabi ng kahoy. Hep. Nakikita niyo yung fender na yan? Mamaya, merong mahalagang papel na gagampanan yan sa tsinelas ko. Continue tayo. Mababaw yan. Doon lang sa tabi? Dito, pag dito. Doon sa kabila, doon sa kaliwa. Dito, okay. Sige, salamat po. Pasil ang puta. Bakit dito ba? Bakit si Ryan na raw pinulas ko? Makakabit ako dun sa bakal ko. Bakit nandiyan ka? Dito! Dito dumaan. Kasi nga yun ang malalim doon. Sige nga. Pero hindi ako nasugat. Hop, doon daw sa kabila. Doon ang ano, daan. Ayun o, doon ang mababaw. Hindi tayo maubos. Sakit ng pako, parang bibigo. Bibigo.
Galos lang yata. Boss, dito! Yan, ang gusto ko kay Kuya Maboy. Dito! Boss, dito boss. Mataas boss. Boss, sinilas ko! Ganun lang. Tawid. Dito! Yung mga mata boss. Baba kayo! Paunahin nyo na muna yan, no? Ginaganyan namin yan boss. Para di ka nakita yan, doon na lang. Kakain po nga baba. Ala po! Bakit baba ako mo? Dito! Go, gilid! Boy, sinilas ko boss! Barila ko! Oh, back. Magi, ba't? Saan daw? Nakabidyo Doon, na doon yung lumilitaw, no? Ano ba yun? Boy, Madulas din eh. Boy! Kami na lang oh, magaganyan! Kuya, umuun bibidyo nila. Hindi naman namin papaanda rin. Gaganyanin lang namin. Tanggalin niyo po Ang yung susi. paglaruan namin. Tanggalin niyo yung susi. Kaya nagbibidyo ako. Dito! Lager ko. Uy! Galit nanay mo, no? Uy! Bakit maluwal? Nag-vlog siya! Kami na lang ako nag-vlog siya! Hindi man! Kaya boss! Sa bahaging to, medyo napapaisip na talaga ako. Kasi yung tubig, kalahating gulong ng mga sasakyan, ng mga four wheels. So, ibig sabihin, lulubog talaga yung baterya ni Gray. Kaya, pagkalampas nito ni Kuya, nung makita ko talaga na sobrang taas ng tubig, nag-decide na ako sa isip ko na kailangan ko talagang bumaba. And yun na nga yung ginawa namin at ito na yung mga sumunod na nangyari. Boy, dito! Bob! Wala kang barya mo. Ikaw lang kaya. Madudulas kayo boss. Hindi ang kaya. Mabatong ang kasunod. Ayun, no? Anong gawa ni Kuya mo? Honda to kuya. Honda. Bababa ka talaga, Tol. O, okay lang ako bumaba. Wala akong problema. Tawagin na ako. Madulas eh. Mga pumasin. Baba na ka, 1. Alis mo muna doon, Chloe. 1, 2, 3. Tapos mo, biniyak mo yung chinelas ko. Anong tapa ko? Para madulas ah. Yan, laki na sa pangin mo. Okay! Hey, kuya! Okay, alis ka lang doon. Okay, kuya, alis ka lang. Alis ka, kuya. Okay. Wala dito, kuya. Dito, tangal-tangal ka magtuturo. Ano malalim ang mga bulak dito? Oh! Dito, kuya. Sundan mo yung inano ng bata, tinapakan ng bata, paslant. Dito ata eh, lubog eh. Di ba dyan lumubog yung dalawa kanina? Sundan mo yung expert. Ayun o. Yo. Ako na dito tatawid. Pa, ganun ako. Oh, dito lang kuya, dito. Dito. Yan. Oh! Ganon, magturo. Sabi mo na ulit. Bibigyan natin sila ng 50 pesos kasi wala tayong barya. Daming jeep po yun. Boy, ito boy. Paghatian nyo na yan. Yeah. Doon na ma. Babaybayin ko na to.
Doon na sa kalsada. Baka dumulas pa tayo dyan eh. Lakad tayo. Saludo dun sa mga bata dun, no? Ayun, no? Whew. May kasalubong tayo sa sasakyan. Thank you, boss. Whee! Okay? Kaya ha, 1, 2. So good in the hood. Angas, no? Adventure. Ngayon, na-adventure lang to ah. Habang binabaybay namin ni Ergie itong bahagi na to ng kalsada, napag-usapan namin yung mga batang tumulong sa amin sa baha. Ang tanong ko sa kanya, bakit nandun sila? Di ba dapat nasa eskwelahan sila? Kasi maliliit na bata pa yun eh. So, iniisip ko, bakit sila nasa putikan instead na dapat din nag-aaral sila? Ang sabi lang ni Ergie, baka naman daw galing na yun ng school kasi magagabi na naman. Yun lang naisip ko, sana tama si Ergie. Sana tama siya. Kasi kung hindi, ano magiging kinabukasan ng mga batang yun kung hindi sila nag-aaral? 'Di ba? Magpapara na lang sila ng mga sasakyan kasi yun yung nakaugalian nila. Pero sana tama si Ergie. And continue tayo sa mga susunod na mangyayari. Hindi pa din tapos ang araw. Marami pang pwede mangyari. Let's go! Para yan, para papalitan na natin, no? Bago sila. Ano po niya? Happy 150! Bakit naman I packed my bags and said goodbye. I shut that door and walked aside. I thought I would be fine, but babe, I ain't. Every little bad mistake caught up so fast I couldn't break it. Now I'm staring down a bottleneck, 'cause I can't get you out of my mind. You're right there looking so fine. I miss you, baby. I miss you, baby. Kaya nga, tinanong mo ko kung 50 yung binigay ko. Ito na naman. Nilusot ka dun sa nilusotan ni na kuya. Tanong mo nga kung palabas ng ano, ganyan pa rin hanggang Alaminos. I'm stuck here in your shade. Doon. Sa Bakawan. I'm stuck here in your shade. Uy, bro. Ba't may upuan kasi rito? Baba ako? Sama? Yan lang. Ha? Yan ka. May upuan dito eh. Para saan to? Ah, ano pala to? Bayabasan. Bababa na nga ako. Ano? Sige, baba ka na. Oh, wait lang madulas dito kaya dadaan-daanin ko. Okay. Wait, 1, 2,
Hindi pala ako daanan. In 100 meters, turn right onto San Roque Barangay Road. Muntog pa nga. Yan, medyo madulas yung daanan. Ito yung mga napapa-adventure, yung mga biglang likong adventure. Take the next right onto San Roque Barangay Road, then turn left onto Alaminos Bypass Road. Nakaka-stress man, pero may baong aral. Ha! Tayo. Okay. Kalsada na ulit. Yung driver ko. Nahirapan. Nahirapan si Boss RG dun ah. Pero Salpak eh, nakakalang na to sa puno eh. it's part of life, kuya. It's part of life. Oh, good in the hood. Nakalabas din. Ano? Okay? Sige. 1, 2, 3. Cause he ain't worth the trouble and but now I want you more than I can bear. But I can't get you out of my mind. No, you're right there looking so fine. I miss you, baby. I miss you, baby. Every argument, every single word, every scar and every burn. I miss you, baby. I miss you, baby. You got me spinning like a helicopter blade. I'm stuck here in your shade, shade. I'm stuck here in your shade, shade. I'm stuck here in your shade. Di makaliwa. Ano ba't nagutom ako? Sobrang adventure ba to? Kaliwa. Parang ito. Ayan. Parang wala traffic na. Hangin. Hangin. Hangin tayo. 1, 2. Pagpapabulikit muna tayo. Bukit muna, bukit. Bukit muna si Boss Earth. Ha? Dito sa part na to, hindi malaman ni RG kung magpapa-bulkit siya or magpapa-vulcanize siya. Kaya sinipa-sipa ko muna yung gulong niya para malaman namin kung okay. And okay pa naman yung gulo at malapit na rin naman kami. Gusto niyang baybayin yung tinatahak namin na kalsada na yan. Pero I convinced him na gabi na masyado. Hindi natin kabisado yung lugar. Baka mabalaho na naman tayo sa gitna niyan. Mas mabuti pa na bumalik na lang tayo sa highway at next time kapag meron tayong oras, pwede naman nating i-explore yan eh. At dyan, palabas na kami niyan ng Maharlika Highway.
part ng Alaminos, tapos mga 15 to 20 minutes na lang yung binyahe namin pabalik ng Santo Tomas. Sa loob ng isang araw na 'to, napakarami naming natutunan, napakarami naming memories na napagsaluhan, kaya sobrang saya pa din. Eto na yung makauwi kami sa bahay. Siyempre pagdating na pagdating, nagtanggal lang kami ng mga gears namin, tapos rekta na kaming kumain. At kahit pa inabot ng 5 hours mahigit yung dapat na biyahe namin, ng 2 hours and a half lang to 3 hours, gaya nga ng sinabi ko kanina, sobrang dami naming natutunan tungkol sa isa't isa, tungkol sa mga sarili namin. Ako, isang malaking realization lang na kahit nasa gitna ng napaka-stressful na sitwasyon, kapag inuna mong kumalma, ginamit mo yung pag-iisip mo, and lagi mong inisip yung positive outcome at mga positive na measures na pwede mong gawain, laging merong idea na papasok sa isip mo eh. Tsaka doon sa pinaka ilang na lugar, nung sa Bayabasan, naipit yung gulong ng motor ni Ergie. Pero dahil kailangan namin ng tulong doon, nagbigay pa rin si God ng tulong. So hindi mo kailangang mag-worry. Kailangan mo lang maging positibo sa lahat ng bagay at makakahanap ka ng positibong solusyon.